Sa video na ito, dadalhin ko kayo sa isang kwentong puno ng misteryo at takot. Isang ritual sa isang abandonadong bahay ang magbubukas ng pinto sa mga sinaunang espiritu na hindi dapat ginagalaw. Si Nathaniel na naglakas loob na magsagawa ng ritual ay haharap sa isang nilalang na alam ang lahat ng kanyang takot at lihim. Pakinggan ang buong kwento at alamin kung paano nagwakas ang kanyang laban sa dilem. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig ng kwentong kababalaghan. Salamat po sa paglalaan ng oras para pakinggan ang aking kwento. Ako nga pala si Nathaniel. Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa Bulacan kung saan madalas kaming maglaro sa mga bukirin at gubat. Mahilig akong magbasa ng mga lumang libro, lalo na yung may kinalaman sa mga misteryo at kababalaghan. Sa ngayon, nakatira ako sa Quezon City, kung saan nagsimula ang kakaibang karanasan ko na hindi ko malilimutan. Dumating ako sa gilid ng Quezon City, sa harap ng isang lumang bahay na matagal nang iniwasan ng mga tao. Ang bahay ay natatakpan ng mga damo at puno, tila ba matagal na itong hindi inaalagaan. Binuksan ko ang aking bag at kinuha ang mga kandila, isang mangkok ng banal na tubig, posporo, tela at kutsilyo. Ang mga ito ay mga gamit na kailangan ko para sa ritual. Kaya mo to, Nathaniel, sabi ko sa sarili ko habang binabasa muli ang mga tagubilin mula sa lumang aklat na nakuha ko sa isang antique shop sa Cubao. Habang binabasa ko ang mga tagubilin, narinig ko ang kaluskos sa mga damo. Tumingin ako sa paligid, ngunit wala akong nakita. Imagination ko lang siguro, bulong ko sa sarili ko. Pumasok ako sa bahay, ang puso ko'y bumibilis sa kaba. Ang bawat hakbang ko ay nagdudulot ng tunog sa mga lumang sahig na kahoy at nararamdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa akin. Ang loob ng bahay ay madilim at malamig kahit nasa labas ay mainit ang panahon. Inilagay ko ang 4 na kandila sa bawat sulok ng kwarto. Ginuhit ko ang mga linya gamit ang chalk upang ikonekta ang mga kandila. Tinitingnan ko ang aking relo. Malapit na ang hating gabi. Habang ginuguhit ko ang mga linya, naramdaman ko ang bigat ng mga mata na nakamasid sa akin mula sa dilim. Parang may mga anino sa paligid na gumagalaw. Huwag sabihin ang iyong pangalan, huwag sagutin ang mga tanong ng nilalang, panatilihin ang mga harang, at huwag maniwala sa sinasabi nito. Binasa ko muli ang mga babala mula sa aklat. Sinigurado kong handa ang lahat ng kailangan ko at inihanda ang sarili sa gagawing ritual. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa akin, parang may mga matang nakamasid sa akin. Eksaktong 12:00 ng gabi, sinindihan ko ang mga kandila at ginupit ang aking kamay gamit ang kutsilyo. Hinayaan kong tumulo ang ilang patak ng dugo sa mangkok ng banal na tubig. Binasa ko ang mga salitang pang-ritual mula sa aklat at tinawag ang nilalang. Sa ngalan ng mga sinaunang espiritu, lumitaw ka sa harap ko. Habang binibigkas ko ang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng presensya sa paligid. Parang may malamig na hangin na umiikot sa akin. Ay isang madilim at anino'y mukha ang lumitaw sa tubig. Unti-unting umaahon ang nilalang mula sa mangkok. Sino ka? Tanong ko. Kahit alam kong bawal akong magsalita. Ang paligid ay nagdilim at ang temperatura ay bumaba ng husto. Tila ba ang oras ay tumigil? Ang nilalang ay nagsimulang magpakita ng kanyang anyo at naramdaman ko ang takot na bumabalot sa akin. Nathaniel, bulong ng nilalang. Kahit hindi ko binanggit ang aking pangalan. Nabigla ako at natakot. Ngunit sinubukan kong manatiling kalmado at sundin ang mga babala. Ang nilalang ay nagsalita sa isang malalim at magaspang na boses. Tinutokso ako. Hindi mo naiintindihan ang iyong pinasok, Nathaniel. Alam mo ang pangalan ko? Tanong ko. Kahit alam kong bawal akong magsalita, ang nilalang ay ngumiti ng nakakatakot. Hindi mo ba alam? Alam ko ang lahat ng tungkol sa iyo, sabi ng nilalang. Ang iyong mga takot, ang iyong mga lihim.
Sinubukan kong manatiling kalmado, ngunit nararamdaman ko ang bigat ng aking mga pagkakamali. Hindi ako natatakot sa iyo, sagot ko, kahit alam kong hindi ito totoo. Habang sinasabi ko ito, naramdaman ko ang panginginig ng aking boses. Alam kong naramdaman din ito ng nilalang. Ang nilalang ay ngumiti ng mas malaki, parang natutuwa sa aking takot. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo, sabi nito. Hindi ka natatakot? Tingnan natin, sabi ng nilalang habang lumalapit sa akin. Ang bawat salita ng nilalang ay parang kutsilyong tumatagos sa aking puso. Ang mga kandila ay isa-isang namatay at ang kwarto ay napuno ng dilim at takot. Sa bawat hakbang ng nilalang, nararamdaman ko ang aking pag-asa na unti-unting nawawala. Hindi mo naiintindihan ang iyong pinasok, ulit ng nilalang. At ngayon, magbabayad ka. Ang paglabag sa mga harang. Bigla na lang lumabas yung nilalang mula sa loob ng bilog na guhit ng chalk. Sinira niya yung mga harang na ginawa ko. Hindi! Hindi ito pwede! Sigaw ko. Parang nagising lahat ng takot ko sa isang iglap. Sinubukan kong habulin yung mga linya ng chalk, pero parang may invisible na puwersa na humaharang sa akin. Tinangka kong muling itayo yung mga harang pero huli na ang lahat. Lumapit yung nilalang sa akin. Patuloy na nanlilibak at nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Wala kang magagawa, sabi ng nilalang. Ako ang may control dito. Isa-isa nang namatay yung mga kandila at ang kwarto ay napuno ng dilim at takot. Sa bawat hakbang ng nilalang, nararamdaman ko ang aking pag-asa na unti-unting nawawala. Hindi ko ito kayang gawin, sabi ko sa sarili ko, habang nararamdaman ko ang malamig na kamay ng nilalang na humahawak sa akin. Tapos na ang lahat, sabi ng nilalang, wala ka nang magagawa. Ang pagkatalo ni Nathaniel. Hinawakan ako ng nilalang at hinila ako palapit. Nabigo ka, Nathaniel, sabi ng nilalang. Ngayon, nasa aking awa ka na. Sinubukan kong lumaban pero wala akong lakas. Ang nilalang ay nagpatuloy sa paghilak sa akin at naramdaman ko ang takot na bumabalot sa akin. Hindi ito pwede, sigaw ko pero walang nakarinig sa akin. Ang kwento ay nagtatapos sa isang malakas na sigaw ko habang ang nilalang ay naglalaho kasama ako. Iniwan ng bahay na mas madilim at mas nakakatakot kaysa dati. Ang mga pader ng bahay ay tila bumubulong, nagdadala ng mga alaala ng mga naunang nabiktima. Sa labas ang mga kapitbahay ay muling narinig ang mga kwentong katatakutan, pero wala ni isa ang naglakas loob na lumapit sa bahay. Ang kwento ni Nathaniel ay nagpapaalala sa atin na ang paglabag sa mga sinaunang babala ay may kaakibat na matinding kaparusahan. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas maraming nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, ingat sa dilim.